Kabanata 9. She's the Black Dragon. Kung tama ang sinabi mo na nakita mo ang kanyang mukha, well, you're very lucky. Kahit ang mga pulis ay wala talagang makuhang hint kung ano ang itsura niya. Kaswal na wika ni Hedrick kay Lawrence habang hawak ang bonnet na nakuha niya kay Celine. Ilang beses na nakasagupa ng mga tauhan ko ang taong iyon at talagang matinik siya. Marami na siya napatay. She's a professional assassin. Hawak siya ng malalaking sindikato na ang trabaho ay intumba ang mayayaman at kilalang tao sa tamang halaga. Ganun ba? Hanggang ngayon ay hindi pa rin mahamig ni Lawrence ang sarili. Yes, and since nakita mo ang mukha niya, pwede kong ipatawag ang cartographer natin para masabi mo sa kanya ang bawat detalye ng itsura ng kanyang mukha upang magkaroon tayo ng ideya kung ang ating hinahanap. Ha? Sukat sa sinasabi ng tiyuhin ay tila may sumuntok sa dibdib ng binata. Oo, sasabihin mo sa artist natin kung ano ang itsura niya. Ang hugis ng mukha, ng bibig, ng mga mata, ng ilong at bawat detalye na natatandaan mo sa anyo niya. Sigurado matutuwa si Mayor Arenelio kapag nakapagbigay tayo ng kanya ng pirmasyon tungkol sa babaeng iyon. Imagine, halos 2 taon na pinapasakit ng Black Dragon na yan ang ulo ng mga otoridad. Marami na rin ang kumuha ng serbisyo natin para hanapin ang taong iyon. And yet, lahat sila ay nabigo, samantalang ikaw, aksidente mo na lang nakita ang mukha niya. Ha? Sigurado kapag nakapagpalabas na tayo ng larawan niya, kahit paano ay mukha na anong tao ang hinahanap ng batas. Tila may kumurot sa puso ni Lawrence sa isiping iyon. Oo nga, magkakaroon na ng mukha si Black Dragon at sigurado maibibigay niya ang buong detalye ng anyo nito. At bakit nga ba hindi? Halos ay gabi-gabi niya napapanaginipan ang mga anyo ni Celine. Ang mga mata, ang hugis ng bibig, ang ilong, ang hugis ng puso ng mukha. Ang kabuuan nito, halos lahat ng iyon ay kabisado na niya. Kahit nga siya ay kaya niyang iguhit ang mukha nito, kahit na nakapikit, dahil matagal na nakaguhit sa puso niya ang anyo ni Celine. No, hindi ko kayang ipahamak ang babaeng pinakamamahal ko. Oh, bakit hindi ka na kumikibo? Untag ni Hedrick sa kanya. Wala, kasi hindi ko naman gaano nakita talagang mukha niya. Iglap lang iyon ng mahaltak ko ang kanyang bonnet. Pero dahil nakatakbo na nga siya at naghabulan ng sila ng mga tauhan ni Congressman, hindi na ganun ka-vivid sa isip ko ang kanyang anyo. Well, ang indescribe mo na lang sa artist natin ay yung natatandaan mo. Baka kahit paano ay makatulong iyon. Sige, tugon na lang niya. Pero hindi sigurado si Lawrence kung magagawa nga niya iyon. Balisa si Celine habang nakahiga sa malambot na kama. Anong gagawin ko? Tiyak na sa mga sandaling ito ay hinahanap na ako ni Lawrence. Kapag nalaman ni Red Scorpion na may nakakita na ang anyo ko, alin lang sa dalawa ang kanyang gagawin. Ipapatay ako para siguradong walang ebidensya o si Lawrence na nakakita sa anyo ko. Ang iputumba niya, tuluyang burahin sa mundo. Ang unang sasabihin na hindi gaano tumatak sa puso ni Celine. Pero ang isiping malalagay sa panganib ang buhay ng lalaki naging lahat sa kanya. Oh Lawrence, bakit ganon ang naging pagkikita natin? Kung minsan naiisip ko na sana hindi na lang tayo nagkakilala. Pero kung hindi naman tayo nagkakilala, hindi ko sana nararanasan at nararamdaman kung paano magmahal, kung paano mamahalin. Naglandas na lang sa pisngi ng dalaga ang mga luhang umampas sa kanyang mga mata. Nasa ganoon siyang anyo nang tumunog ang kanyang cellphone. Shit, si Red Scorpion. Agad na alerto si Celine na mabasa ang caller ID, ang gamit na numero na Big Boss. Hello. Pinilit niyang patatagin ng boses. Black Dragon, kamusta ang misyon mo? Wika ng otoridad at buong tinig mula sa kabilang linya. Oh, okay naman. It's doing well. Hey, umiiyak ka ba? May kalakip na paninita at galit ang tinig nito. Ha? Hindi.
Bagong gising ako at may sipon pa. But I'm alright. Nakainom na ako ng gamot. Are you sure? Alam mo na bawal magkasakit. Oo naman. I'm alright really. That's good. So kagaya ng tanong ko, ano na ang status ng mission mo? As of now, pinaplano ko pa ang gagawing pagpasok sa bahay ni Congressman Salviejo. Ilang sandali, hindi kumibo si Red Scorpion. Good. I know I can really on you. Anyway, nailagay ko na sa account mo ang kalahati ng balanse ko sa iyo sa mission mong yan. You can enjoy your money kapag natapos mo ang pinapagawa ko sa iyo, okay? Okay. Okay, I have to go. Hintayin mo na lang ang tawag ko. Okay. Nangi-off na ni Celine ang kanyang cellphone ay nanlalata na pahiga na lang uli siya sa kama. There's no way out. Kamatayan ng kumala sa sindikato. Pero hindi ko naman ginustong maanib sa sindikatong iyon. Sila ang kumidnap sa akin at pumilit na maging kasapi nila. Pero bakit ganun? Parang hindi pa niya alam na papalpak ang trabaho ko kagabi. Imposibleng walang nag-report sa kanya sa bagay na iyon. Maya-maya ay nagbangon siya at tinungo ang basement. Gising ka pa ba? Mahinang wika niya. Walang sagot mula sa loob ng maliit na silid. Sige, kung ayaw mo sumagot, okay lang. Gusto ko sanang kausap. Mga akyat na uli siya ng hagdan ng dalaga. Sandali, tinig mula sa maliit na bintana. Napabalik si Celine. Bakit gising ka pa? Tanong ni Amador. Pabuntong hiningang naupo sa kinaroroonan niya ang dalaga. Hindi ako makatulog. Iyon ang unang pagkakataon na gusto niya makausap ang lalaki na napakakaswal na paraan na ilang araw na sa poder niya. Dati ay hinahatiran lang niya ito ng pagkain at iiwan na. Ayaw niyang pakinggan ang pinagsasabi nito, ang mga murang ibinabato sa kanya ng pagkatao. Bakit binabagabag ka na ba ng konsensya mo dahil sa kasamaan mo? Mahayat na tanong nito sa pagpigil na panghumawak sa rehas na maliit na bintana at pilit na sinisilip kung nasaan siya. Ikaw ba, nakakatulog ng mahimbing noong kapag hindi ka umuwi kay mami? Nakakatulog ka ba ng mahimbing kahit ang alam mo may isa kang anak na umulila sa pagmamahal ng isang ama? Pero dahil takot ka sa tunay mong asawa, hindi mo mapuntahan, hindi mo magawang mabigyan ng kahit isang gabi lang upang makasama ka? Natigilan ng lalaki. Anong pinagsasabi mo? Nakasandal sa headboard ng kama si Celine. Habang nakapikit, nagsisimula ng maglandas ang luha sa pisngi. Nakatulog ka ba ng mahimbing noong nalaman mo kay mami na nawawala ang anak mo sa kanya? Gargal ng tinig ng dalaga. Muli, natigilan ng lalaki. Sino ka? Hindi siya sumagot. Magpakita ka nga sa akin. Gusto kong makita ang mukha mo. Pero hindi tuminag sa pagkakaupo si Silip. Alam mo ba, habang lumalaki ako sa islang iyon, habang nakasadlak ako sa madilim na mundong iyon, habang sinasanay ako ng sindikato kung paano pumatay, ang pangungulila ko sa iyo ay ganoon na lang. Walang gabing hindi ko pinangarap na sana ay makauwi na ako sa inyo ni Mami. Sana ay muli kong makita ang uwi mo sa akin ng bagong Barbie doll. Napasikok siya. Celine, anak, ikaw ba yan? Hindi siya sumagot. Hindi na kasi niya kayang magsalita dahil nagbabara na ang kanyang lalamunan. Celine, ikaw ba yan? Hindi ba? Alam mo bang nataranta rin naman ako sa kakahanap sa iyo? Sa lahat ng presinto ay pinablatter ko ang pagkawala mo. Iyon din ang dahilan kaya hindi na ako sumampa ng barko kahit na magagalit ang tunay kong asawa. Anak, mahal na mahal kita. Gusto kitang makita. Napalunok ng pinahid ng braso niya ang mga luhang naglalandas sa kanyang pisngi. Pagkuway, tumayo siya at humakbang patungo sa pinto ng silid na kinalanlungan ng ama. Anak, tila nabuhay ang loob ni Amador nang matamaan ng ilaw ang mukha niya. Oo nga, ikaw nga ang anak ko. Ang laki mo na, dalagang dalaga ka na. Walang kibong binuksan niya ang hawak na susi
ang matibay na padlock ng pinto. Pagkuway hinila niya iyon pabukas. Malaya ka na. Kung saan mo gustong pumunta, pagkagaling mo rito o kung paano ka babalik sa pamilya mo. Wala na akong pakialam kung gusto mo akong ituri sa mga pulis. Bahala ka na. Pero ano man ang sabihin niya, tila iyon ay rumirihisto sa utak ni Amador. Nananatili itong blanco at nag-aantay rin sa sasabihin niya. Nakatitig sa kanya. Sa tulong na napusyaw na liwanag ng ilaw ay tila ba hinahanap nito sa kanyang mukha ang mukha ng batang may 10 taon pa lang ang edad. Anak, anong nangyari sa iyo? Bakit nagkaganito ang buhay mo? Kaya mo ba pinagtangkaan ng buhay ko ay dahil galit ka sa akin? Ano man ang nangyari sa akin, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga, malaya ka na. At hindi ko pinagtatangkaan ng buhay mo dahil galit ako sa iyo. Isa akong assassin. Ibinayad nila sa akin ang buhay mo. Kaya tayo nagkita. Pero dahil ikaw pa rin ang ama ko, hindi pala kita kayang patayin. Umalis ka na. Mag-iingat ka na lang. O kaya ay magtago na muna. Hindi ka nila bubuhayin. Anak, umalis ka na. Hindi. Gusto kitang makasama. Gusto kitang dalhin sa nanay mo para... Hindi na. Wala na akong ina. Wala na akong ama. Wala na akong kahit sa sarili kong buhay. Ang buhay ko ay wala ng halaga. Hindi totoo yan. Anak, sumama ka sa akin. Ano man ang naging buhay mo nang mawala ka sa amin ng mami mo, tutulungan kitang ayusin. Umalis ka na. Ayokong makita ang pagmumukha mo dito. Sabay tutok niya ng baril sa mukha nito. Celine. Hindi na ako si Celine. Ako na si Black Dragon. Klaseng itim ng tawag sa akin ang buhay ko ngayon. Umalis ka na. Hindi. Kinabakasan ng takot si Amador pero sa ilang sandali ay nanatili lang itong nakatitig sa kanya at waring nag-iisip. Sige, kung ayaw mong umalis, ako ang aalis. Wag, sige, aalis na ako. Pagkawikan yon ay humakbang na ito paatras patungo sa hagdanan. Anak, mahal kita. Iniwanan nito ng salita bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Daddy, mahal din kita. Hindi iyon nagbago ng katotohanan may iba ka. Palang pamilya kaya hindi ka makatigil sa bahay namin noon. Pero hindi na tayo pwede magsama. Kailangan ko ng tuldukan ng lahat. Nananangis ang kanyang puso sa mga isiping iyon. Matamang naikinig si Lauren sa kwento ni Mang Amador sa mga pulis na nagawa nitong takasan si Black Dragon kaya ito nakabalik. Pakiramdam ng binata may itinatago ito, may pinagtatakpan. Kita niya iyon sa mailap na galaw ng mga mata ng matanda. At kung totoo, ang sinasabi nito sa pinahirapan niya si Black Dragon, bakit wala siyang makitang anumang galos at katawan nito? Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Magtago ka na muna habang hindi pa tapos ang investigasyon ng mga pulis. Wika ni Congressman Sarviejo dito. Oo, ganun nga ang gagawin ko. Ang mabuti pa, doon ka na muna sa safe house ko sa Batangas. Hindi na may ibang lugar ako pagtataguan na siguradong hindi ako matutunton na naghahanap sa akin. Pero Amador, delikadong lumakad kang mag-isa. Alam ko, pero mag-iingat ako. Walang nagawa si Congressman kundi hayaan na lang ito sa gusto. Lawrence, gusto ko protektahan mo ang kaibigan ko. Pero kinausap ko nito ang binata nang makaalis na ang kaibigan. Ano hong gusto niyong gawin ko? Bantayan mo siya. Baka sakaling mahuli natin ang may pakana ng lahat ng ito kapag umatake ulit sila sa kanyang kalaban. Sige ho, akong bahala. At gusto kong ilihim mo ito sa asawa ko. Ho? Alam kong ang asawa ko ang kumuha ng serbisyo mo. Pero sa tingin ko, wala akong pwedeng pagkatiwalaan ngayon kundi ikaw lang. Maaasahan ko ba na nasa akin ang katapatan mo? Ilang sandaling natigilan si Lawrence. Nakakahalata na ba siya sa klase ng tingin na ipinapakaloob sa akin ng kanyang asawa? O ang gusto lang niya akong subukan? Lawrence, ano man ang iniisip mo, isang bagay lang ang titiyakin ko sa iyo. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Nang angkan ko, alam kong hindi kayang tapatan ng salapi ang dedikasyon mo sa napili mong trabaho.
Alam ko marami kayong yun, kaya nga hindi na lang ako tumutol nung malaman ko na Braganza Tiger's Claw kukuha ng bodyguard ko. Ang asawa ko, gusto kong malaman mo na naniniwala akong hindi ka kayang bayaran ng salapi. Muling natigilan si Lawrence. Sige ho, makakaasa kayo. Salamat. Inihatid nito ang palad sa kanya. Nagkamay ang dalawang lalaki.